Guys, update. Today is April 30 and kanina ay nagpunta ako sa doktor dito sa City Hall para libre kasi alam naman natin kapag nagpunta ka sa mga private hospital lalo dito sa amin ay 1.5 ang check-up. Hindi pa kasamang gamot, check-up lang 1.5. So, yun, buti na lang meron na dito sa amin na City Hall, meron silang medical health clinic, ganon. So, pwede ka magpa-check up and meron available na doktor and yun. So, binigyan niya ako ng reseta. Ito, finally, binigyan niya na ako ng reseta kasi wala na, no choice. Kailangan kong, wala na akong PTU, like 1 week na akong walang iniinom na gamot. And so, 1 week na yon ay akala ko kakayanin ko and akala ko wala na yung aking sakit. Wala na yung hindi na babalik yung sintomas. Pero, yun, 2 days na. Ngayon ay actually, kanina madaling araw kasi namalengke ako. Doon ko siya naramdaman. Kasi pag ako namamalengke, ang dami kong bitbit. So, meron akong sling bag dyan. Masakit yung dito ko. Nangangalay yung aking balikat kasi sa bag ko na sling bag. So, ganun na ganun yung first time kong na-diagnose so meron akong hyperthyroid. Ganun na ganun yung sintomas niya. And ngayon, today, kanina umaga ay naramdaman ko siya ulit. And yun, tapos may bitbit ako. Madami akong bag na dala kasi galing ako palengke. And as in, nakakangalay, tapos masakit yung binti ko. Yung tipong, alam mo yung pakiramdam na meron kang sakit. Ganon. Pero usually kapag yung meron akong ininom na gamot na PTU, wala. Kasi normal, lagi ko yung ginagawa. Pag ako namamalengke, okay lang, carry lang. Na as in, talagang wala akong nararamdaman na masakit. So, kaninang umaga, dun na talaga ako nakapag-decide kasi naobserbahan ko sarili ko. So, yun, masakit yung aking, yung mga binti ko, yung paa ko, masakit, and halos hindi ko kayanin magbitbit ng mga pinamili ko. Ganon yung pakiramdam. So, yun, so hindi pa ako, na-confirm ko na sa sarili ko na hindi pa talaga ako magaling. So, yun. So, kaya nag-decide na ako na pumunta sa doktor para magpareseta at para makabili na ng gamot. So, yun. So, sabi sa akin ng doktor, wala tayong magagawa kasi wala nang PTU. So, kahit na nagkaka-rashes kasi ako, so 20 mg naman yun. Baka etong 5 mg ay sana ay hindi ako pantalin kasi yung unang take ko ng isang buwan yon as in tiniis ko na unang take ko ng Tapdin na Metimasol 20 mg ay gabi-gabi nagpapantal ako, nagra-rashes ako. So as in tiniis ko yun, ang hirap makatulog pero pwede daw pala yon na bumalik ka sa doktor pero walang ibang option kasi wala nang PTU, yun lang ako hiyang. So wala nang PTU and sabi nila ay baka daw bumalik yung production ng PTU, magkaroon ulit by next year, hopefully. So, no choice, wala akong magawa. Ito, bumili ako 10 ganito muna. Actually, yung reseta ng doktor sa akin ay 300 pieces. So, sabi niya para hindi na daw ako bumalik sa kanya. Pero, ang ginawa ko ay 10 pieces muna yung binili ko kasi gusto kong obserbahan kung magkaka-rashes ulit ako. Kasi, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung magkaka-rashes ulit ako. So, kasi 5 mg na to Yung actually, yung binigay niya sa akin, 10 mg. Pagdating ko sa Mercury, sabi ng Mercury, wala naman daw 10 mg. 20 lang at saka 5. So, walang choice. Hindi ako pwede sa 20 kasi nasubukan ko na yung 20. So, baka itong 5 ml, mild lang siya, ay hindi ako magkapantal. So, yun. So, 10 yung binili ko, tapos 10 propranolol din. Ito. Kasi ito ay para to sa sa tremors, yung nagsishake yung kamay, tapos palpitation. So, kailangan ko siya kasi yung aking sintomas ngayon ay bumabalik. So, meron at meron pa din. So, iti-take ko siya ngayong gabi kasi kung bukas ko to iti-take ng umaga, mainit bukas, paano kung magkapantal ako? Di mas lalong irritable, di ba? Kasi mainit yung panahon. So, bahala na kasi malamig naman yung kwarto namin kapag gabi, matutulog kami. So, titiisin ko na lang yung pantal kung magkapantal man ako. So, kailangan ko kasi siyang i-take and eto, bukas na lang ng umaga, yung propranolol. Yun, update ko na ulit kayo kung anong effect nitong Tapdin sa akin. So, tapos yung yung doktor na, doktor ng City Hall, ay, dati din pala siyang nag-hyperthyroid, and ngayon ay, nagparay, nag-radioactive. So, nagparay siya sa UST daw, and ang binayaran niya daw ay 24,000. And matagal na yon 2017 pa daw. Payat na siya ngayon, as in payat. Sabi niya, ay, syempre, dahil nga ay wala na siyang thyroid, so meron na siyang maintenance na levothyroxine, so forever na daw yon.
And ang kagandahan daw kasi hindi na siya ano, yung isip ng isip kung anong inumin na gamot, tapos ay kontrolado niya na yung sarili niya, wala ang ingay ng aso ng kapitbahay namin. Sorry. Sorry sa ingay. Yun. Um, Yun lang, kailangan daw ano, i-maintain na yung ano, healthy diet lifestyle niya. Kailangan ganun, hindi pwedeng magpabaya. Payat siya, hindi siya mataba. Kasi usually sa mga nagpaparay na nagle-levothyroxine na, nagiging hypo yun eh, di ba? Pag naging hypo ka na, tabain ka na, di ba? Ganun yun eh. Pero yung sa kanya, payat siya. So sabi niya, take mo yan, yung medication mo, tapos kapag ganun pa din, kailangan pumunta talaga ako sa endocrinology doctor para daw mas ma-advisean daw ako kung anong dapat kong gawin. So, actually, sabi niya nga eh, paano mo siya iparay? Ano bang resulta ng ano mo, ultrasound? Sabi ko, kailangan ko magpa-ultrasound ulit. Para, kasi over 1 year na wala akong ultrasound eh. Para makita ba kung anong lagay ng aking toxic whiter. Yun. So, kasi yung kapag may problema ka sa thyroid, lalo kung hyperthyroid, iba-iba yun eh. Meron pala yung, ano, may nodule ka, meron kang nagkakaroon ng cyst. Ewan ko basta iba-iba. Yung sa akin, wala naman nakitang bukol. Nodule, bukol yun eh. So, wala naman nakitang bukol. Ang pagkasabi lang sa akin ay namamaga. So, yun, namamaga daw. Tapos, Graves disease. Graves disease na toxic goiter. So, yun. So, yun yung ating update. So, gagawa na lang ulit ako ng video. And so far, medyo okay naman yung ating leeg. Sana wag siyang ano, lumaki. Yan. Actually, tinititigan to ng doktor kanina. Sabi niya, wala namang namamaga sa leeg mo. Sabi ko, saan lang naman yung nakikita itong in-ultrasound ka. Doon lang nila makikita kung anong lagay ng nasa loob. So, yan yung ating mata. Itong left side ay medyo malaki. Kasi yan yung sanhi ng Graves disease. So, yun. So, see you next time.